time na yan, sir, kami sir yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chase Escudero, sir. Pero sir, dyan sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Hello. Sir, ako sir sa... Ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Saldi lang daw po ang meron noon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun. I-introduce ko muna yung mga bago nating kasamahan, no? Dahil alam nyo na yung 18 na nauna. So unahin kong ipakilala sa inyo si former Sergeant Jeron Valderrama, no? Dati itong miyembro ng Philippine Marine Corps. Ito ay honorably discharged. Ha? Baka sabihin na naman nila, dishonorably discharged. Honorably discharged po ito dahil nagkasakit siya. Nagkasakit siya dahil ilang buwan siyang na-assign sa Mindanao noon. Sa Tipo-Tipo, sa Albarca, hanggang sa Maluso, sa Lantawan, no? At doon siya nakakuha ng kanyang sakit. Inilipad siya sa Viluna. At pagkatapos noon ay pinayuhan siya ng kanyang opisyal na pwede siyang magpa-discharge na lang honorably. At pakinggan po natin ang konting kwento muna niya kasi kakarating lang niya sa Manila kagabi. No? Kakarating lang niya sa Manila kagabi. Hindi pa kami nagkwentuhan ng gusto. Pero fresh from him ay magkwento siya kung ano yung kanyang naranasan noong empleyado siya ni Zaldico. So, Jeron? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan, mga mamayang Pilipino. Ako po si Jeron Gaviria Valderrama. Bali po, tama po si attorney na kagaling po lang namin balik kadarating lang po namin dito sa Manila, galing po ng mga probinsya. Year 2009 po, bali pumasok pa ako sa Philippine Marine Corps hanggang 2011 po. At doon naman po kay former Congressman Elizaldico, kay Boss ESC, nakapasok po ako doon ng July 22, 2024 hanggang end of December 2025. Sa loob po ng 1 taon at 6 na buwan, ang mga narasan ko po na mga pagde-deliver ng mga mali-maleta na sinasabi ng aking mga kasamahan, unang-una po kay former speaker, dyan sa 14 Nara Street, South Forbes Park po. Bali po, 2 beses po ako dyan nakapag-deliver. Yung una po, bali 3 po kaming sasakyan. Ako po yung security doon sa lead car na driver po noon, si Henry Wobina. Then nakasagay po sa akin yung 2 AA na sinasabi ng aking mga kasama na sina John Paul Estrada at Mark Tiksay. 3 po kami noon. Ang nilalaman po noon is nasa 30 na maletas na ang mostly po karamihan doon ay puro large amount po. Then yung sumunod po doon sa nasabi kong lugar,
kami lang po ni Mark Tiksay and then si Ranji Paga, yung driver ko po noon. Bali, ang deliver po namin doon sa 14 Nari Street, hindi po bababa sa 7 na mix na po yon. May small, medium, and large. At sumunod po kay Senator Erwin Tulfo. Dito po sa, nung time na po yon, may meeting po noon si boss dyan sa may Mari Restaurant, sa may Tomas Morato, Timog, Quezon City. Kami po yung, advance team po. At meron poong meeting sila doon. Nung dumating na po, sina Senator Erwin at si Boss, sila po yung unang pumasok doon sa pintuan ng restaurant. Papasok doon sa loob. Then, yung dalawa pong sasakyan na parehas elite na white van, mabilis lang po yung transaction na paglilipat ng 2 medium size na maleta. Ang estimated po noon ay 40 to 50 milyon ang laman. Then, ang sumunod po noon na experience ko sa pagde-deliver ay doon po kay Comelec Chairman George Garcia. Diyan po sa, galing po sila ng Dasyang Tower noon. Then kami, andun kami sa may corner, sa Perea Street, Corner de la Rosa. Bali, ang kasama ko rin po noon, si Mark Tiksay at si Ranji Paga po ulit. Na ang dala po namin ay yung hand carry bag na kulay itim. Kasi andun pa ko sa unahan, ang una pong lumamapit sa amin ay yung driver niya. Then binuksan ni Mark Tiksay yung doon sa right slide door, inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Mark Tiksay yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Yun lang po at maraming salamat po. Thank you. May mga pictures na ipe-present. Kung maaari lang po yung mga nasa likod, i-clear lang natin. Nakikita ba ninyo lahat? Okay. Boss, baka i-clear lang ho natin. Clear lang natin, ha? So, sige. Sino magsasalta susunod? Sige, si Wops. Wops, ikaw? Kahit yung initial lang. Hindi, yung kwento mo. Experience mo. Ito na yung mga individual na more or less affidavit nila. Si Waupan ay kararating lang din po niya kaninang umaga. Ay hindi, kagabi. Kasi umuwi po siya sa Jensan dahil naapektuhan ang kanyang pamilya sa dumaan na lindol. Pati rin po si Dado. Umuwi po sila sa Mindanao noong immediately after the earthquake dahil umiiyak yung kanilang mga anak. Siguro affected psychologically. So dumating po sila kagabi. Hindi ko po natapos yung affidavit nila. No? So kung ano lang yung natapos ko base sa una nilang kwento, ay yun ang babasahin siguro niya. Whoops. Magandang hapon po sa lahat ng narito po. Salamat po sa inyong pagpunta. Ako po si Rosbert Makasasa Wopan, Pilipino, nasa wastong gulang at ininirahan sa Taguig City. Matapos na makapanumpa ng naayon sa batas, ay nagpapahayag at nagsasalisay ng mga sumusunod. Personal na impormasyon
at pinagmulan ng trabaho. Ako ay dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Pagkatapos ng aking paglilingkod sa militar, pumasok ako sa perbanong sektor bilang security professional. Ako ay naging dating empleyado ni Ginoong Elizalde Esco, nakilala rin sa tawag na Boss ESC o Boss Saldi. Nagtrabaho ako bilang personal assistant at security consultant ni Ginoong ko at ng kanyang pamilya. Ang aking panunungkulan kay Ginoong ko ay nagsimula noong December 4, 2023 hanggang December 2025. At pagkatapos ng kontrata ng marami sa aming mga kasamahan, bagamat ang ilan ay natapos noong Disyembre 2025, ako ay kabilang sa 18 dating empleyado na lumda sa pinagsamang sinumpaang salaysay noong Pebrero 23, 2026. Kasama ko sa hanay ang iba pang dating enlisted personnel ng Philippine Marine Corps at magkakasama kaming nagsilbi sa ilalim ng security organization ni Ginoong ko. Bilang bahagi ng aming regular na tungkulin, kami ay inuutusan na mag-escort sa mga trusted executive assistant ni Ginoong ko tuwing sila ay magdi-deliver ng pera. Ang mga executive assistant na madalas naming samahan ay sina John Paul Estrada, Mark Tiksay, Joshua Ano at Kirby Paharil. Ang operasyon ng paghahatid ng pera ay tinatawag naming basura at may katunayan po kami dito. May screenshot po kami ng message po na talagang basura po ang tawag namin sa pera. Later on siguro ipakita namin sa inyo. Example po ng yung nasamahan ko pong Hello. Example po nung nasamahan kong delivery kasama po si Top Orly Gutesa po, yung unang lumabas sa amin, is noong December 2023, nag-deliver po kami ng 52 na maleta po, halo-halo po yun. Sa 42 McKinley Road, bahay po ni dating speaker. Kasama ko rin po doon sila Bernard Gumban, Romel Galapon, Cecilio Laroder at si Top Benny Bolontati po. At saka yung isa pang nasaksihan ko po ay yung pagpunta po ni Secretary Amina Pangandaman sa Horizon Home na kumuha po siya ng 2 maleta. Inutusan po kami ni John Paul Estrada po. Kami dalawa po ni Sarge Stube. Binaba po namin galing sa 56th floor. Papuntang basement 2 or 3 po yon. Then kinarga po namin sa sasakyan ni Secretary Amina Pangandaman yung 2 small or medium size ng maleta po. At saka kasama rin po ako sa lakad po ng investigator po ng ICC po nung unang pumunta sila dito noong December 2023. Yun lang po. Maraming salamat po. Ang isusunod ko pong ipakilala sa inyo ay isa na namang karagdagan sa 18, si Catrino Ibasco. Siya po ay 15 years sa Philippine Marines. 14 years sa combat duty, 1 year as medic, at nung ibinabalik siya sa combat duty ulit after 15 years, ay pinakiusapan siya ng kanyang asawa at mga anak na kung maaari wag na siyang bumalik sa combat duty. Kaya dineclare po siya na AWOL at dishonorably discharged siya after 15 years. Dahil po sa pamilya, ang rason niya kaya hindi na bumalik sa serbisyo. Hindi po siya nagnakaw. So, Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Catrino L. Ibasco. Nakapasok po ako, ay nakapagtrabaho po ako kay dating Congressman Elizalde ko noong 22 July
2024. Bali, ang naging trabaho ko doon ay una po, nakapag-akot po ako ng malitang pera sa Horizon pa po sa 56th floor sa unit po ni Busaldi. Tapos, nakapag-security escort din po ako sa ICC. At pagkatapos po mula March hanggang August 2025 ay assign po ako sa bahay ni dating Congressman Elizalde ko. At ang trabaho ko po doon ay nagbantay po ako ng mali-malitang pera doon sa bahay niya sa loob ng 6 na buwan po. At ang huling trabaho ko po, pagbalik ko po ng August, may pinatrabaho po sa akin si Sir Dominguez nung pumutok na po yung issue nito. Pinatago po sa akin yung parang equipment po o machine na nakaka-receive po ng text and call na si Boss Saldi lang daw po ang meron doon saka si speaker. Bali, tinago ko po yun doon po sa loob ng Camp Aguinaldo ng mga ilang araw. Tapos pinalipat po sa akin sa bahay po ni Sir Dominguez sa Fairview po. Yun lamang po at maraming salamat po. Yung binabanggit po niyang equipment ay mga surveillance equipments po ito, no? Na it is a highly controlled equipment na hindi ka makakabili kung walang clearance ang NICA, etc. Yung equipment po na sinasabi niya can capture your text messages and calls, no? So napakadelikado po na equipment 'yan. So bago po natin ipagpatuloy ay may mga ilan sa mga pictures or videos na ibinahagi nila sa atin at i-identify or ipapaliwanag po nila kung ano ang ibig sabihin ng mga litrato na ito. So sige, ito yung mga, sila yung magpapaliwanag, hindi po kami, pero galing po sa kanila to. So siguro, ayan, sinong magpapaliwanag itong mga kargahan? Anyone? Hello. Magandang hapon po sa ating lahat. Yung picture na po yan ay nakunan po sa MADSI o kaya tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation na pagmamay-ari po ni Boss Elizalde Esco sa May Pasay. So ito, sa Pasay ito. Yes po sir, sa MADSI. Ilan ang karga pagka ganyang helicopter? Kaya sir ng mga 10 to 15 maleta sir. Depende po sir sa kilo eh. Kaya nga makikita nyo po, kinikilo po yan sir eh. Di malinaw. Yan po ay yung aming kasamahan sir na pilit nilang iniipit noong siya po ay naglilingkod kay Boss Saldi. Kaya pinilit niya pong umalis dahil ginigipit po siya. At nakatunayan po, ano po yan, talagang pinatrabaho po siya sa Sino to? General Santos. Sino to? Si Neres po. Neres. Geraldine Neres po. Okay. At yan po ang marami ding alam po. Pinatrabaho po yan. Kaya pinuntahan po yan mismo ni Colonel Dominguez doon sa kanilang bayan po sa General Santos. At pinipilit po na kunin po yung mga litrato o kaya yung cellphone niya po para ibigay po kay General Nicolas Torre. Klaro ko lang ha, ito ay isang... Sa ngayon po sir, hindi ko po alam sir kung nasa Jensan pa po or nasaan po sa ngayon. Kasi ang huli ko pong pag-usap sa kanya nung ano pa po, last February po. Yun lang po yung huli namin pag-uusap. Next.
Sabihin mo kung ano yung building. Kung ano yung... Ayan, yan. Sa ano yun po sir, sa townhouse po. Unit 8 and 9. Yung bahay po na nakalagay dyan ay Unit 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Makikita po ninyo, pag may lumalabas po dyan sa units na yan, nakikita ng mga dating sundalo dahil malapit lang. So, dyan po nila pinapasok yung mga paper bags o mga expandable envelope na pera, pinapasok po nila dyan. Tapos paglabas po ng mga kausap nila, ay nakikita nila yung mga mambabatas, hawak na nila yung dala-dala nilang paper bag or expandable envelope. Kaya malapit lang po, 3 to 5 meters, nakikita nila yung mga mambabatas. At dyan nila nakita ang katulad ni na De Lima, etc. No? So Sige. malapit lang talaga. Next. Sinong ano? Okay. Hello. Hello, sir. Ako si Rene Boy Julian, sir. Ako po yan, sir. At nakasama ko yan, sir, si Tap Orligo Days. Nandun kami sa, sa Baudi, Masinloc. May meeting naman noon, sir, nasa kasi ako noon, sir, kay BRP, kung tawagin si Boss Bernard Peralta. Yun yung mga PR ng mga congressman, saka senador. Yan po Okay. yung nakasama ko noon siya, sir, si Tap Orly Gutesa. Okay. So ito yung patunay na kasama nyo si Orly Gutesa. Okay? Tama. Ito Yes, yung sir. litrato. Yes, sir. Cellphone ko kasi yan, sir, eh. Yung Okay. ano yan, sir. Next. Yes, magandang hapon po sa lahat. Ako po yung nakaputi na nasa picture, yung umiti. Bali, nasa EDSA Shangri-La kami niyan. Bali, may mga kamiting yung mga boss doon. Yan ay pagpapatunay na naging kasama namin at naging matagal naming katrabaho si Master Sergeant Orly Gutesa. Maraming salamat po. Yung nakaitim, yun si Master Sergeant Orly Gutesa. Tapos itong naka-brown, yan si Sergeant Julie Cadjao. Then yung naka-red, yun si Sergeant Holian. And then nakaputi, ako naman. Yun na po, maraming salamat. Thank you. Oh, ano tong picture na to? Yan, ako po ang kumuha niyan, sir. Ako po ang kumuha niyan. Yung nakaputi po dyan, membro po yan ng ICC po. Yung nasa gitna po. ICC investigator po. Atas muna. Nawala. Okay. Ano to? Bakit nyo kasama? Saan to? Yan yung unang dating nila, sir, December 2023. Nag-iikot-ikot sila sa Makati, sir, eh. Maalala ko nga yan, sir, bumili yan ng libro ng Philippine Law, yung ICC investigator po. Alam mo yung pangalan? Maalala ko, sir, si Robin Croft, ang ano niya. Kasama din nila Chantal Daniel, sir. Next. Ito, kanino to? Ito, sir, yung accommodation nila sa baba ng mga ICC investigator. Sa Setadines, Makati po yan. Meron pong kapihan dyan sa baba ng Setadines, Makati. Nung tawag doon, nakalimutan ko. Basta dyan po lagi silang tumatambay, sir, pagkatapos ng mga activity po nila. Yung Yan tatlo. yan yung tatlo, sir, na babae. ICC investigator po yan. Yung nasa gitna po, yung umiinom, si Chantal Daniels. Maalala mo kung anong year to? 2023 po. December din. Next. Ayan. Ayan po si Chantal Daniels po. Sinusundan po kasi namin siya noon eh. Advice din po ni Mark Teksay na kahit ayaw nila,
sundan po pa rin namin. Naglalakad-lakad sila sa Makati po. Kaya na, as proof po na nag-ano kami ng duty namin, ginagampanan namin, sinisekreto ko pong kuhaan na picture, tapos sinesend ko po sa group chat namin. May kasama ka ditong kasama mo sa security? Yes sir, si Master Sergeant Romil Galapon, si Sarge Laruder po. Kasama ko noon. At saka si Sarge Gamboa po. Next. Yan naman po, meron po kasing marketplace doon sa malapit po sa Setadines. Pumunta po sila doon. Then nakuhaan ko rin po ng picture. Yung dalawang lalaki po, kasama rin po yan nila Chantal Daniels. Sarge, ilan sila nung nandito? Kasi may babae, may lalaki kang tinuro kanina eh. Maalala ko sir, nasa mga 7 sila, 8 sir, na investigator po na dumating. Magmula airport, sundo, hanggang sa pag-alalay, kayo kasama. Yes sir, araw-araw po yun. Kotse, inyo. Yes sir, kotse po ni Salto. Kung may balik nyo po kanina doon sir, may ginamit po kaming dalawang, sige pa po, pabalik, yan po. Yan po ang ginamit namin pagsundo. Ito po yung Escalade na puti, bago pa po yan noon. At saka itong GMC na black po, bago rin po yan noon. Ano to, Sarge? Ito po, dito po ginagawa yung pag-iimbestiga po ng ICC. Sa Maidas po ito, presidential suite po. Diyan po nila ini-interview sir, yung mga witness na pinapadala po ni Senador Trillanes at sila po nag-iimbestiga po. Mga ilang witnesses ang nakita nyo dyan? Marami po yan sir year ano na to sir Sige, pwede magsalita. Kung nare-recall ninyo. Year ano na to sir, 2024, pangalawang balik na ito ng ICC. Doon na po yung sunod-sunod, araw-araw po yung investigation po nila. May kasama ko po, ito magpapatunay po, si Sarge Laruder po, si Sarge Tube, si Tap Galapon, si Sarge Valderrama po. Sige, Sarge, go ahead. Hindi, yan, may mic siya. Sir, actually, maraming mga investigator dyan. Papalit-palit lang sa every, sir. Pagkatapos ng trabaho nila, iba naman ang investigator, papasok dito. Sa makatwid, yung una, December, ito 2024 na to. Tapos, dire-diretso. 2024 po, tapos nagtigil naman sila, 2025 naman sila bumalik po. Sa bawat dating, mga 7. Yung ICC po is dumadating po 5. Tapos papalit-palit na po sila bago. Iba naman ng grupo na investigator. Ito ang Maidas, hotel pa to ni Saldi nung panahong yan. Yes, sir. Next. Yan rin po yung kasama po yan, karugtong po yan ng sir, ng dining kanina. Pagka wala pa pong dyan sila nagpapahinga. Sa Maidas din po yan. Doon sa mga pag-interview na nakita nyo, sino mga Pilipinong opisyal ang nakita nyo doon? Ang maalala ko po, yung inimbestiga po nila, sir, ang nagiging witness po. Yung pwede naman yung witness o kung naalala nyo, o kung mismo may mga opisyal ng gobyerno nakasama. Ay, hindi ko po alam kung official si Senator Trillanes po noon pero siya po ang unang na-meet nila. Then, yung sa mga witness naman po, maalala ko si dating mayor po, Jed Mabilog po. Ako po kasi ang nagsundo sa kanya sa lobby, sir papunta sa taas. Sarge? Sa akin, sir, ang nakapag-meeting si Sunny Trillanes, Nicolas Torre, at saka si DOJ Secretary Boying Rimolya. Nung time na ako na nagpalit kay Mark. Ulit. Dahan-dahan. Pakiulit. Nung time na ako na nagpalit kay Mark, nung 2 months. Mark Texay. Yes po. Okay. Bali, ako na po yung assistant ng ICC. Nakita mo, nag-meeting dito. Sa Maidas. Yes, sir. Sa Maidas. Yes, sir. Iba pa yung sa bahay ni Ombudsman Boying. Yes, iba rin yun, sir.
Then miniting din namin yung pumatay kay Kian doon sa Bilibid Prison, yung 3 pulis pa. Kasama yung ICC na ang direct contact namin is si Senator Trillanes. So yung dito sa meeting na to, nang kasama si Senator Trillanes, si Boying at saka si General Torre ba? Binanggit mo? General Torres, sir, sa bahay po niya sa Bill Air. Sa Bel Air. Yes, Dito, Correction, sir. Dito sa Maida, sir, puro witness lang po ang witness lang. witness lang ka meeting nila, sir. Yes, sir, Halos ma'am. kadalasan lahat mga pulis po yun. Marami pa yung iba, sir, hindi lang namin matandaan sa dami ng miniting ng ICC. Alo-alo na hindi na namin matatandaan yung ibang pangalan po. Okay, next. Ito naman, sir, yung holding area. Kasi minsan, sir, nagsasabay yung witness sa Maida, sir, dumadating. Kunwari, sir, may dumating na bago, dyan muna namin nilalagay, sir, sa kwarto na yan. Then bago, pagka natapos yung naunang meeting po, sila na naman. Yung mga witness, sinusundo nyo rin. Yes, sir, sa lobby na po ng Maidas. Yes, sir. Ay, hindi galing sa bahay nila, ganun, sa lobby na. Yes, sir. Next. Yan yung room, sir, ng holding area. Residential, top floor. Hindi ko nakuhaanan, sir, eh. Okay. Balik muna, ano ba yun? Sino yun? Ito yung kasama ko, sir, na religyoso, si Geraldine Nieres. Kami yung dalawang nag-i-escort ng ICC investigator, sir. Kasama rin po siya. Kaya inahabol nila yan, sir, kasi marami ring alam yan, sir. Marami ring mga picture yan. Kaso ayaw na niyang bumalik dito, sir. Nasaan siya? Nasa Jensa na siya ngayon. Okay. Next. Ito, sir, yung pagpunta namin sa Bucor. Kasama yung mga ICC investigator po. Nare-recall nyo sinong pinuntahan? Ang maalala ko lang, sir, yung head ng Bucor, sir, eh. Sa may... General Katapang. General Katapang siguro, sir, yung kamit nila noon. Kasi nandun sila sa parang may lumang bahay doon, sir, na exclusive lang sa official, sir, eh. Doon sila nag-meet. Next. Ito, sir, yung mga kasama kong driver. Itong team leader namin, sir, active police po yan. Sino si siya? Sir Bermundo, sir. Siya yung nagdadala sa amin, sir, na tropa, na siya nagdi-detail, sir, sa pag-escort ng mga ICC investigator po. So active siya ngayon? Yes, sir. Oo, sir. Ito yung time, sir, na sinundo namin yung ibang ICC sa VIP parking ng NAIA 3 po. Ano tong video na to? Iyan yung time, sir, na pumunta kami ng Bucor, sir. Naalala nyo sinong binisita nyo? Yung time namin, sir, yung 3 pulis po, sir, na in-interview. Yung kay Kian ba yan? Yes, sir. Yes. Next. Ano to, Sarge? Ano to, Sarge? Yan po, sir, yung minsan sa na ginagamit ng mga mali-malitang pera na tinatawag naming basura. Ito ang isa sa mga, ito ang parating yung gamit. Yes, sir. Minsan, sir. Ilan ang nilalaman nito? Minsan, sir, 20. Bulletproof. Yes, sir. Ilang beses nung ginamit pag-deliver kay speaker? Madalas, di ba? Maraming beses po na yan, sir. Hindi na po mabilang, eh. Sarge, Yes, sir. Ilang beses sa pabalik-balik yan sa bahay ni former Speaker Romualdez, sir. Next. Yes, sir. Kasama rin yan, sir. Yan yung dinadrive ni Wabay na, sir. So delivery din to, 2 kotse. Ang Hindi lang standby. yan, sir. Kasama rin ibang sasakyan, sir. Okay. Balik. Ano to? Yan po, sir, yung malimit, sir, na bulletproof po yan, sir.
Malimit po yan, sir, na ginagamit po rin sa pagbabackup sa basura po. So, ilan more or less ang kotse? Ilan ang kotse ninyo pag nagdi-deliver? More or less. Yung sa inyo, naka-assign? 4, 5? Halos lahat, sir, kasi lahat po, sir, na minsan pagka hindi available po yung mga ibang bulletproof na ginagamit po, sir, hinahata po yung mga ibang sasakyan, sir, na mga bulletproof po, sir. Yep. Sa laki ng dinideliver yung amount, imposibleng wala kayong police escort. May police escort ba kayong kasama? Kasi pagka chinek kayo, pulis ang kakausap, hindi kayo. May kasama ba kayong police escort? O isang pulis na pag dumating ang insidente na may maninitang pulis sa inyo, pulis ang haharap? Sir, actually may kasama kaming active na pulis. Police Sergeant Larry Bilin at saka si Police Sergeant Johnny Calleja. Yun yung laging kasama na magbabasura. At iba pang nagbabasura na individual, sir. Kasama rin sila. So sila yung pag na-check kayo ng pulis, sila yung kumakausap sa kapwa-pulis. Tama? Actually, sir, wala naman sumisita Wala sa amin kasi sumisita. nag-iingat din po kami, sir. Okay. Kung sakali lang. Yes, sir, kung sakali. Yun ang trabaho ng pulis. Yes, sir. Okay, next slide. O ano to? Kaninong cellphone to? Ayan, go. Sarge? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, dyan sa bahay, sir, ni Chis Escudero, sir. Yung pag-deliver, sir. Ninawin mo para nabubulo. Kaninong bahay to? Bale, nung time na yan, sir, kami, sir, yung advance team, sir, sa pag-deliver, sir, sa bahay ni Chis Escudero, sir. Sino tong... Dali lang. Sino tong... Sige. Go ahead. Sige. Bale, sir, yung address po, sir, talagang hindi ko po, sir, matukoy, sir. Kasi advance team kami nun, sir. Bale, yung nakakaalam, sir, yung driver namin, sir. Okay. Pero, sir, dyan, sir, sa loob ng bahay niya, sir, kumain pa kami dyan, sir. Ang ulam namin, hipon, kasama ko yung mga katulong niya, sir. Iloilo. Sir, ako na, sir, sa address. Sarge, tayo ka. Para lang. Tayo ka, Sarge, para... Go ahead. Hindi. Si Sarge. Sarge, tayo ka para... Sige, kwento mo lang. Di mo na kailangan Sir, basahin yan. noong 2024, mula Horizon Homes, BGC, kasama ako sa convoy papunta sa convoy ni Saldico bilang security detail at pupunta kami sa bahay ni Senator Francis Chis Escudero sa number 159th Street, corner Hernade, New Manila. Nagatid kami ng 4 na malita na may iba-ibang sukat. Iyon lang po, sir. Sarge, etong picture na to, yung kinikwento mo, isa yon o iba pa? Yan na po yun, sir. Bali, gisupport ko lang. Diyan mismo sa loob yan ng nag-unload ng malita. Sino tong tatlong nakatayong to? Ako yung gumawa niyan, sir. Security niya po yun, sir. Okay. Ako yung gumawa niyan, sir. Advance party kasi kami niyan, sir. Kasama ko si Sarge Sibasco. At Kung saka may... yung Isa-isa. Ang kasama mo, si Sarge Sibasco, sir. kayong dalawa. Oo, sir. At kayong dalawa nag-advance, si Sarge Sila yung kwan, sir, eh. nag-deliver. Oo, sir. Bali, kami, sir, yung convoy, sir, kalahatan, sir. Okay. Kong Mike. Tapos itong... Patanong lang. Ipa-describe lang ho natin, attorney. Sino tong tatlong to? Yung naka-blue, sir, security po yan ng bahay. Yung dalawa, sir, kasama namin sa advance party, dalawang active na Philippine Coast Guard po yan. Coast Guard. Yes, sir. Active po yan, Philippine Coast Guard po. Sa inyo rin yan? Yes, sir. Kasama sa detail po yan ni Boss Saldico. Okay. Alam mo Alam mo pangalan nila nung dalawang kasama? Kilala ko po yan sila, sir.
Hindi, anong pangalan? Si Sarge Abitan at saka si Sarge Hilig po. Okay. Okay, Attorney. meron akong tanong. Yung delivery nyo sa bahay ni Senator Cheese, ilang maleta yung unang dineliver nyo? Hindi, ang nangyari, advance sila. Oo. Ang nag-deliver sila, Sarge. O nga, ilan yung dineliver na una? Bali, 4 sir na medium size, iba-ibang size. Iba-ibang sizes. 4 yung una. Meron pa bang, naulit pa ba? Yun lang sir ang Yun lang alam nyo. sa participation Okay. ko. Okay, next slide. So ano to? Ito pareho. Kabilang one, sir. Side naman. Ano tong puting sasakyan? Yan sir ay yung backup namin sir. Na isa din sa nagkumboy yan sa paghatid ng pera sir. Yan sa labas ng bahay ni Chis Escudero sir. Next. Sino magpapaliwanag dito? Sino yung mga nasa likod na mga naka-vest? Sige, go, Sarge. Yan po sir yung mga empleyado sir ng MADSI sir. Nang? MADSI na pagmamayari ni Boss Saldico. Pakiulit, Marge. Yan po sir yung mga empleyado ng MADSI na tinatawag na Misibis Aviation and Development Corporation. Okay, thank you. Fast forward na natin. Sinong kumuha dito? Yan sir yung nung time na yun sir, na nalaglag yan. At nasira yung zipper. Kaya nakikita nyo po, hindi po yan peke. Pera po yan. Etong particular na maletang to, ilan ang laman? Parang large ata to eh. Large sir, nasa 50 to 70 million ang nilalaman yan sir pag large. Next. Sinong mag... Bahay po yan ni... Lolo. Bahay po sir ni ni Ma'am Kimbo, Stella Kimbo. Doon sa may Chirapura po sa Quezon City po. Yan po yung nagdala kami ng siyam na malita na 8 large saka isang medium size. Kasama ko po dyan si Attorney Samuel Binbiyahe po. Staff Saka din po ni... yung secretary ni Ma'am Stella Kimbo po yung babae, sir. So si Attorney Henry kay Congressman Saldico. Yan po si Attorney Samuel Binbiyahe po. Samuel Bembiahe. Opo, sir. Staff ni ni Congressman Saldico. Opo, sir. Yan lang po, sir. Ano to? Sa bahay po yan ni dating speaker po sa Portito Nara, McKinley Road po. Ito? Yes, sir. Kanino? Portito, McKinley Road. Bakit may picture ng particular na delivery na to? Sino bang kumuha dito? Kasama po namin nung kumuha dyan, sir, pero hindi kasama dito sa 18. Mga benting maleta. Yes, sir. Opo, sir. Pero mababa pa yan, sir. Mataas dyan, 25 to 30 na, sir.
Sino ang Hanggang 50. sumasalubong sa inyo sa bahay ni Speaker Martin Romualdez? Yung mayordoma niya, sir, si Ate Jocelyn. Siya lang. Yes, sir, siya lang. Ate Jocelyn. Yes, sir. Anyway, nandun ata kay Sarge yung pangalan pagka nakuha na. Nasa Next. telepono. O yan. Ano tong picture na to? Kuha ng Sarge. kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Ah, Kuha ng kasamahan po namin yan, sir, pero wala po siya dito. Pero na yung cellphone po, sir, na pinag-picturean yan, nakasip-keep na po. Kay attorney po. saan papunta to? Alam nyo ba? Ito, hangar na to sa Pasay. Yes, sir. Doon din sa Missivis Aviation. Yes, sir. Saan papunta to? Alam nyo? Negative knowledge ako dyan, sir. Pero usually, pagka chinapper, Pag sinapper, sir, usually pupunta po ng Bicol.